Mula sa simbahan, patungo sa bundok, hanggang sa kailaliman ng kuweba. Ang paglalakbay na ito ay tila salamin ng buhay. May mga panahon na umaakyat tayo, may mga panahong bumababa, at may mga sandaling kailangang pumasok sa dilim upang mas maunawaan ang liwanag. Sa ilalim ng tahimik na bundok ng Chungju, South Korea, may isang lugar na hindi agad napapansin ng mga mata, ngunit naglalaman ng mahigit 100 taong kasaysayan. Ito ang Wallow Cave, isang lugar na minsang pinuno ng pawis, panganib at sakripisyo. Ngayon ay naging isang destinasyong dinadayo ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pinagmulan at kasaysayan, ang Wallow Cave ay hindi likas na kuweba. Ito ay isang minahang ginawa ng tao na nung unang binuksan noong taong 1922 sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa South Korea. Sa panahong iyon, hinukay ang bundok hindi para sa turismo, kundi para sa pagkuha ng mga mahalagang mineral gaya ng talc, puting jade, dolomite. Sa katunayan, ito ang nag-iisang talc mine sa buong South Korea noong mga panahon na yon. Araw-araw bumababa ang mga minero sa kalaliman ng bundok. Walang sapat na ilaw, limitado ang hangin, at laging may panganib ng pagguho. Hindi ito ang lugar na kagandahan noon. Ito ay lugar ng trabaho at pakikipaglaban para mabuhay. Lawak at lalim ng mina. Sa kabuuan ng mga lagusan ng Wallow Cave ay umaabot sa higit kumulang 57 kilometers ang haba. At may lalim naman na halos 700 pababa sa ilalim ng lupa. Isa ito pinakamalaking minahan sa East Asian o mga aktibo pa ito. Maliit na bahagi lamang ang minahang ito ang bukas sa publiko ngayon dahil karamihan ay delikado at sadyang piniling panatanihing sarado. Pagkalimot at muling pagkabuhay. Matapos ang maraming dekada ng pagmimina, tuluyang isinara ang mina. Tahimik itong naiwan, madilim, malamig at puno ng alaalang nakaraan hanggang sa muling binuksan ng Wallow Cave noong 2019. Ngunit hindi bilang mina, kundi bilang isang kultural at tourism site. Mula sa dating lugar ng hirap, ginawa itong espasyo ng sining, ilaw at karanasan. Anyo ng Wallow Cave ngayon. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 2.5 kilometers ng mina ang maaaring pasukin ng mga bisita. Makikita rito ang mga lights installation, mga art display, mga bakas ng lumang kagamitan ng mga minero at mga espasyong idinisenyo para sa pagninilay-nilay at karanasan. Pinagsama-sama ng Wallow Cave ang kasaysayan at modernong sining, isang tahimik na paalala na kahit anumang lugar ng paghihirap ay maaaring muling mabigyan ng buhay. Natatanging katangian ng kuweba. Kahit anong panahon sa labas, nananatiling nasa 11 hanggang sa 15 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng kuweba. Dahil dito, komportable itong puntahan kahit tag-init o taglamig, isang likas na klima na nabuo sa ilalim ng lupa sa loob ng maraming taon. Paalala at katotohanan. Dahil ang Wallow Cave ay isang gawang taong estruktura, may mga pagkakataong nagkakaroon ng issue sa ilaw at operasyon. May mga naitalang insidente kung saan pansamantalang nawala ng ilaw ang loob ng kuweba. Kaya mahalagang sumunod sa oras ng operasyon, makinig sa mga tagubilin ng staff at maging responsable bilang bisita. Ang Wallow Cave ay hindi lamang pasyalan, sa itong paalala ng kasaysayan ng lakas ng tao at ng kakayahan nating baguhin ang nakaraan mula sa lugar ng hirap patungo sa lugar ng pag-alala at pagkamangha. Ito ang Wallow Cave ng Chungju, South Korea. Isang kwento na nakapaon sa ilalim ng lupa, ngunit patuloy na nabubuhay sa kasalukuyan. So samahan niyo ako kung minsan magkape tayo at makinig sa kwento. At baka sa pagitan ng isang higop at isang tahimik na sandali, ay may matututunan din tayo.
Hahawakan nila yung pisngi ko, super lamig na niya.